pinupush nila, 'di ba, diyan sa Senate. Doon ang galing 'to na babaguhin sa Senate rules yung papayagan na yung mga senador na makapag-teleconference or Zoom or video call, 'di ba? Yun ang presence nila kapag may justifiable reasons. Yun ang gusto nila mangyari. Hindi na lang basta force majeure. Ano pong danger nito kung maipapasa po yun? Ang danger nito baka ito ay lumabag sa ating saligang batas. Ito ay lumabag sa diwa ng ating saligang batas. Tandaan natin ang ating saligang batas ay inaprubahan ng ating mga kababayan noong February 1987. Number one, noong 1987 wala pa niyang virtual reality, wala pang online, wala pang Zoom. So ang pag-uunawa ng ating pangkaraniwang mga tao nung kanilang inaprubahan ng konstitusyon ay iyan ay face-to-face. And even our framers, wala, kahit na imagination, hindi nila nakita yan sapagkat hindi pa original noon. So therefore, ang intensyon talaga, ang diwa talaga ng ating konstitusyon ay dapat ito face-to-face at hindi virtual reality. At saka alam mo, nakalagay sa Article 6 sa Article 6 no, Section 5 ng ating Constitution na ang Senado at ang House ay mag-a-adjourn at babalik doon sa kinauupuan nila. Ito yung nakalagay. It shall not be adjourned to any other place in which they are sitting. Nakalagay yun very physical, di ba? Basta at ang mga katagang ginamit ng ating mga framers of the Constitution, convene, adjourn, at sinabi pa, kung may nag-a-absent, paparusahan dapat. Nasa Constitution lahat natin yan. Session, quorum, adjustment. Yung mga katagang yon talagang inherently physical attribute yon. Kaya, at isa pa, ang online, that is violative of the principle of transparency. Sapagkat maganda na yung nakikita nating mga publiko kung ano ang ginagawa nila diyan sa loob ng Senado, kamukha yung napapanood nating mga episodes ngayon, yung nagbabangayan sila, nakikita natin wala silang ginagawa kundi power struggle, kaya naiinis sa kanila. Tama yon, dapat makikita natin yan. Pero kung Zoom yan or online, hindi natin makikita kung anong ginagawa nila, baka AI pa rin ang picture. So therefore, it violates the principle of transparency. Kaya yung ginawa nila, tama na lang yun, basta't may sobrang emergency, doon lang. Pero sa normal, hindi dapat po pwede. Oo. Actually, hindi naman siya mahirap intindihin Oo, yung force majeure naman. Napakadaling intindihin. Minsan lang kasi talagang binabago natin ang pag-intindi. Depende sa, naalala mo naman siguro yung salitang forthwith, di ba? Parang force majeure lang yan ngayon. Oo. Nababago minsan ang kahulugan, di ba din? Nababago ang kahulugan at tuloy lumilihis sa talagang konsepto ng ating transparency spirit ng ating Constitution. Humihiwalay na sila. Kaya napaka-delikado niyan. Alam mo kasi diyan sa ating Senado, with all due respect to all of them, walang ideological or philosophical divide. Ibig sabihin, hindi ako aalis kahit na nagagalit ako sa grupo ko kasi pareho kami ng filosofiya at sentimiento. Walang ganun It's just power struggle. Alliance, nagtatampo ako sa iyo, lipat na ako. Ganun yan. Ganun yan sa atin So wala talagang malakas na kapit para manatili ka sa isang grupo. Kaya ang nakikita natin diyan ngayon, power struggle lang. Simple power struggle lang yan nandyan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.